March 3 hanggang 4, 2026, binigyang diin ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng tatlong pangunahing energy, infrastruktura, at manufacturing. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagkasundo ang dalawang bansa na magsagawa ng feasibility study para sa posibleng muling pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Matatandaan, noong October 2024, nagkaroon ng Memorandum of Understanding, MOU, ang Pilipinas at South Korea para sa isang masusing pag-aaral ng BNPP. Sinimulan ng Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP, ang Technical at Economic Feasibility Study noong January 2025. Sinuri ang kasalukuyang kondisyon ng mga pasilidad ng BNPP. Tinatasa kung kakayanin bang i-refurbish ang planta gamit ang makabagong teknolohiya. Noong August 2025, inanunsyo ng DICT na pinag-aaralan din ang posibilidad na gawing data center ang BNPP facility dahil sa matibay na istruktura nito at malapit na lokasyon sa mga fiber connectivity stations. Nanatili ang Department of Energy, DOE, sa posisyon na unahin ang pagbuhay dito bilang nuclear plant, ngunit nakahanda rin ang plano para sa conversion kung hindi papasa sa feasibility study. Ngayong taon, handa na ang gobyerno na tumanggap ng mga aplikasyon para sa mga nuclear energy projects matapos ma-finalize ang licensing roadmap noong Pebrero taong 2026. Binigyang diin ni Pangulong Lee na ang South Korea, rank 2 at Pilipinas, rank 4, ay kapwa, shipbuilding powerhouses, sa mundo. Layunin ng dalawang bansa na pagsamahin ang kanilang lakas upang mas mapalakas ang kompetisyon sa industriyang ito. May nilagdang kasunduan ng HD Hyundai Heavy Industries at TESDA para sa pagpapaunlad ng teknolohiya sa paggawa ng barko sa bansa. Nagkasundo ang dalawang bansa na magsagawa ng feasibility study para sa posibleng muling pagbubukas ng BNPP. Ang Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP, Meralco, at Korea Export-Import Bank ay pumasok sa isang Memorandum of Understanding, MOU, para sa pagbuo ng nuclear power project sa Pilipinas. Bahagi ito ng plano ng Pilipinas na isama ang nuclear energy sa national energy mix para sa sapat na supply ng kuryente sa hinaharap. Pagtutulungan ng dalawang bansa sa AI at next-generation communication infrastructure upang mapabilis ang digital transformation ng Pilipinas. May nilagda ang MOU sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology, DICT, at ng Ministry of Science and ICT ng Korea para sa digital innovation. Layon din nito na suportahan ang ambisyon ng South Korea na maging isa sa top 3 power sa buong mundo. Pagpapalakas ng maritime security at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Dahil mayaman ang Pilipinas sa nickel at cobalt, habang ang Korea naman ay eksperto sa semiconductors at electronics, layo nilang magtulungan sa supply chain para sa mga makabagong teknolohiya. Pagtutulungan sa supply chain ng mga mahahalagang mineral na kailangan sa makabagong teknolohiya. Pagpapatupad ng Philippines-Korea Free Trade Agreement PHKRFTA, na nag-aalis ng taripa sa libu-libong produkto mula noong huling bahagi ng 2024.
kabila ng mga bagong tuklas, ang Pilipinas ay nag-i-import pa rin ng halos 99.68% ng kailangan nitong petroleum. Isinusulong ng DOE ang natural gas bilang transition fuel, habang dumarami ang mga renewable energy plants. Binuksan din ng DOE noong February 2026 ang bid round para sa Coal Operating Contracts, COCs, sa Semirara Island, Cagayan, at Isabela para dagdagan ang lokal na mapagkukunan ng energy. Ang mga bagong discover ng natural gas sa Pilipinas, partikular sa Malampaya, ay inaasahang magagamit sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Ang proseso ng pagkuha, extraction, ay nakatakdang magsimula matapos ang pagsusuri sa mga bagong nahanap na deposito. Ang pagtatrabaho para sa extraction ay magtatagal pa ng hindi bababa sa 1 taon, na nangangahulugang ang produksyon ay posibleng magsimula sa huling bahagi ng 2026 o early 2027. Kinakailangan ng technical studies, drilling, at pagbuo ng infrastruktura para tuluyang magamit ang gas. Ang Pilipinas ay nahaharap sa banta ng krisis sa energy dahil sa lumalalang gyera sa Middle East sa pagitan ng Iran at ng alyansang US-Israel. Bagamat hindi galing sa Middle East ang karamihan ng coal ng Pilipinas, ang pagtaas ng presyo ng langis at natural gas sa rehiyong iyon ay nagtutulak sa mga bansa na gumamit ng coal bilang alternatibo. Dahil sa paghinto ng supply ng natural gas mula sa mga bansa tulad ng Qatar, tumataas ang demand para sa coal sa world market, na nagreresulta sa pagtaas din ng presyo nito. Sa fourth quarter pa ng 2026, inaasahang lalabas ang first gas, o ang unang daloy ng gas na magagamit para sa produksyon ng kuryente.